Ang kontratang extension na pinirmahan ng coach ng Warriors na si Steve Kerr noong February na nakatugma ng maayos sa mga kontratang dati ng pinirmahan ni na Stephen Curry at Draymond Green ay nagpadala ng malinaw na mensahe tungkol sa agarang hinaharap. Naniniwala ang front office na ang tatlong ito ay maaaring pahabain ang tinatawag na championship window ng Warriors para sa 2 pang season. Sa pagtatapos nito ay 60-year-old na si Kerr, 38 si Curry at 36 si Green. Alam ng Warriors na ito ay naglalagay sa hangganan ng katotohanan. Alam din nila na ang kanilang roster hanggang sa araw na ito ay maaring hindi pa rin maituturing na top 4 team sa unforgiving Western Conference. Kaya't patuloy nilang ini-explore ang mga landas na magdadala sa kanila sa star ng Utah Jazz na si Lauri Markkanen hanggang ngayon. Ang core ng shot callers ng Golden State, CEO Joe Lacob, General Manager Mike Dunleavy at Kerr ay patuloy na ipinapahayag ang kanilang dedikasyon na unahin ang susunod na 2 season. Kilala rin ito bilang Curry Window. Ito ay naaangkop na isaalang-alang ang lahat ng nagawa ni Steph para sa prangkisa. Ito ay nasa isip namin sigurado, sabi ni Dunleavy sa mga reporters sa Las Vegas. Sa liga na ito, gusto mong samantalahin ang mga time horizons na ito at tiyak kasama sina Steph at Draymond na nasa mataas na level pa rin, mahalaga iyon. Kaya't kailangan naming maging maingat sa mga desisyon na gagawin namin upang manatili sa antas ng championship na ito. Kasama dito ang drafting, trading, signing, lahat ng iyon. Iyon ang dahilan kung bakit idinagdag namin sa huling sandali si Buddy Hield. Lumagpas kami sa tax para gawin iyon. Seryoso kami sa panalo. Si Joe ay naglalagay ng kanyang pera kung saan naroroon ang kanyang bibig. Ngunit para sagutin ang mga tanong tungkol sa pagsasamantala sa prime ni Steph, oo, tinutugis namin ito. Ngunit hanggang saan aabot ang Warriors? Si Danny Ainge ng Jazz ay kilala bilang isa sa pinakamatalinong trade hustlers ng NBA. Nabubuhay siya para sa mga ganitong pagkakataon. Gusto niyang nakawan ang Warriors. At kung ang Warriors ay kasing committed sa Curry window gaya ng sinasabi nila, maaaring makuha ni Ainge ang kanyang gusto. Maging tapat tayo. Si Markkanen, kahit mahigpit siyang iniingatan ng Utah, siya ang tanging nakikitang talent na magbibigay ng malaking epekto na available. Siya ay magbibigay ng higit sa 20 points at higit sa 8 rebounds bawat laro. Ang kanyang kombinasyon ng sukat na 7-footer at kasanayan ay ang pangarap ng Warriors. Siya ay sumasagot sa maraming pangangailangan, pumupuno sa maraming kakulangan, at sa edad na 27, may isa pa siyang paana sa kanyang prime na tatagal ng higit pa sa expiration dates ni na Curry, Green at marahil kay Kerr. Ayon sa ulat, gusto ni Ens sina Jonathan Kuminga, Moses Moody at Brandon Podziemski, 3 first round draft picks na nakuha ng Warriors para maging susunod na henerasyon ng team. Gusto rin ni Ens ng maraming draft picks. Gusto niyang sirain ang pag-asa ng Golden State ngayon at sa hinaharap. Ang Warriors ay itinuturing na sobra ito. Sa papel, ito nga. Handa silang pakawalan ang isa sa mga batang player, marahil 2, ngunit ang 3 sa ngayon ay naglalayo sa kanila sa negosasyon. At kahit na matapos dalhin ang bagong signings kasama sina Hield, Kyle Anderson at DeAnthony Melton, hindi pa rin sapat ang pakiramdam ng Golden State na mananatiling buo. Isang proven player bilang number 2 scoring option tulad ni Markkanen ay mahalaga para mapanatag ang kanilang damdamin. Lagi kang tumitingin sa paligid ng liga para maging mas mahusay, nakikipag-usap sa mga team, nag-e-explore ng mga bagay, sabi ni Dunleavy. Gusto ko ang aming team ngayon, ngunit mayroon ding ilang mga bagay na maaari naming tingnan upang mapabuti ito at patuloy naming gagawin iyon patungo sa camp at sa season. Kung makukumpleto ng Warriors ang isang deal para kay Markkanen, ibig sabihin ay all-in sila at handang magbayad ng halaga, gaano man kalaki. Ito ay lottery or bust. Kung hindi magawang makumpleto ng Warriors ang isang deal para kay Markkanen, handa pa rin sila hanggang sa naging masyadong mataas na ang halaga. Ito ay Lowry o magbabago ng plano. Muli, maaaring may ibang veteranong star na available para sa trade, ngunit bawat isa ay magdudulot ng hamon. Sinabi ng Suns na pinapanatili nila si Kevin Durant. Muling pumirma ang Pacers kay Pascal Siakam. Sinabi ng Timberwolves na hindi nila pakakawalan si Karl Anthony Towns. Ang pangalawang off-season plan A ng Golden State, si Paul George, ay nawala na sa team kaya't nag-pivot sila kay Markkanen. Lagi itong mahirap para sa Warriors na makuha si George dahil hindi rin nakikipagtulungan ang kanyang team, ang Los Angeles Clippers. Pinalampas ng Clippers ang pagkakataon na iyon.
kaya't pinili ni Paul ang free agency. Para sa parehong dahilan, hindi rin magiging madali para sa Warriors na makuha si Mark Cuban. Kailangan maging open rin ang Jazz sa isang makatwirang deal. Wala pang senyalis nito, ngunit maaaring magbago pa. Ang mga susunod na araw at linggo ang magdedetermina kung hanggang saan ang kayang gawin ng Warriors para masulit ang natitirang bahagi ng Curry window. Anong masasabi nyo sa mga team sa West mga kaibigan na pinapahirapan ng Warriors sa mga trade? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Celtics star na si Jason Tatum ay nagbahagi ng isa na namang throwback moment ngayong araw na nakakuha ng maraming atensyon nang ibahagi niya ito sa kanyang Instagram story. Ang paksa ay isang listahan ng mga pangarap ni Tatum noong bata pa siya na naglalaman sa kanyang mga ambisyon para sa next 20 years, kabilang ang paglalaro para sa Lakers at Suns. 20 taon mula ngayon, ako ay mag-aaral ng 1 taon sa Ohio State University kung saan makikilala ko si Kristen. Kami ay magpapakasal at magkakaroon ng 2 anak, isang lalaki at isang babae, isinulat ng young Tatum. Kami ay magkakaroon ng malaking bahay sa Phoenix, Arizona. Maglalaro ako para sa Suns ng 6 na taon at pagkatapos ay matrade sa Los Angeles Lakers. Maglalaro ako ng basketball para sa ikabubuhay na parang ito ang aking pangarap na natupad. Ayon kay Tatum sa caption, ito ay isang proyekto sa grade school na isinulat niya noong 4th grade para ilarawan ang kanyang buhay sa loob ng 20 years. Sa kumpiyansa ng isang legend, matapang na ipinahayag ni Tatum ang kanyang pangarap at ipinagmamalaki ang kanyang ambisyon na sumali sa mga pinakamagagaling na team sa NBA. Habang nais ni Tatum na may taas na 6'8" na magtapos sa Ohio State, naging star siya sa Duke University na may average na 16.8 points, 7.3 rebounds, 2.1 assists, 1.3 steals, at 1.1 blocks bawat laro. Ang kanyang mahaba at versatile na kasanayan sa opensa ay ang nagpa-interest sa maraming NBA teams at hindi napigilan ng Celtics na kunin siya bilang number 3 pick. Hindi dahil sa kawalan ng pagsusumikap, kaya hindi nakuha ng Suns si Tatum sa lahat ng mga taon na ito. Isa siya sa ilang mga superstar na nakaiwas sa kanilang kamay sa kabila sa kanyang malalim na koneksyon doon mula pagkabata. Ang 5-time All-Star ay madaling maitaas ang Suns bilang championship team kung naging magka-teammates sila ni Devin Booker na former 15th overall pick. Ang Lakers din ay nagkaroon ng pagkakataon kay Tatum kabilang ang 2017 NBA Draft kung saan maaari nilang pinili siya bilang 2nd overall pick. Dahil matapos maunang mapili si Markelle Fultz, ang Lakers ay pwedeng piliin si Tatum para tulungan na buhayin ang kanilang struggling franchise. Pinili nila si Lonzo Ball sa halip na nagpasiklab ng maaga ngunit nabigo na mag-step up nang kailanganin siya ng Lakers. Samantala, patuloy na pinangunahan o tinulungan ni Tatum ang Celtics sa malalalim na playoff runs taon-taon at nagtatag ng bagong kultura ng tagumpay patungo sa kanyang unang championship. Matapos sumang-ayon sa pinakamayamang kontrata sa kasaysayan ng liga na nagkakahalaga ng 5 taon, $315 million, itinali na ni Tatum ang kanyang NBA future sa Celtics at siguradong ang kanyang pamilya ay nasanay na sa Greater Boston area. Dagdag pa, bilang mga champion sa 2024 NBA, nasa pinakamataas na estado ang Celtics ngayon at walang paraan na guguluhin ito ni Tatum ngayon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.